Hi po. Sa wikang ating kinalakihan, madaming nakapaloob sa ating bansa, maraming nilalaman ang wikang simbolo na tayo ay Pilipino, pag ang ating salita ay Tagalog. Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw-araw. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na bantas upang maipahayag ang naisabihin ng kaisipan. Magandang umaga din ako. Maaari ko po ba kayong isali sa vlog ko sa paghihinay-hinay ko sa wikang Pilipino? Thank you. So, bago man magsimula ang lahat, gusto ko po sana humanap pa ng isa pang kalahati. Magandang umaga, Ginang. Oh, sorry, no. Not before we can Tagalog. Can you join my vlog po? Oh, yeah, sure. Muli, ako nga pala si Nicolo at narito tayo ngayon sa parte ng Las Piñas. Ang magandang balita dito ay nakahanap na ako ng dalawang representative, isang wikang Banyaga at isang wikang atin. At ang pinakamahalaga, kami ay maghahatid sa inyo at upang malaman natin kung anong kaugnayan ng mga tao rito sa wikang ating tatalakayin, halika at ating alamin. Kaming representative dito, si Sebastian at si Valentine. Magandang umaga po. Kamusta po? Maaari niyo po ba kami turuan sa magsayaw? Ay, mali na ba? Tara po. I didn't know what to do. Can you tell me what to do? He said that it should teach us how to dance. Kultura na din ng mga Pilipino ang sayaw na nakapaloob sa ating bansa. May kita sa suot ng mga nananayaw na pangsinaunang mga kababaihan tulad ni Maria Clara. Tayong mga Pinoy, isa sa mga kultura natin ang tumulong sa kapwa o sa taong walang makain. Kilala din ng Pinoy sa pagbibigay ng pangailangan ng mga taong asa. Masarap yan eh. Ulo ko nga. Ano ba gusto mo? Ayan. Ayan, oo. Masarap na eh. Kain tayo. Na yan. Ati tayo? Kain ka na. Sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan, ang caroling ay hindi mawawala. Ang pangangariling ng mga bata ang tumutulong upang mas madama ang diwa ng Pasko. Ang caroling ay ang isa sa mga kulturang tumatak sa lahing Pilipino. Nagkakasama ang magkakaibigan sa tuwing sila ay mangaraling sa iba't ibang bahay o lugar. Ang larong Pinoy ay tinatawag din laro ng lahi. Ito ang mahalagang simbolo ng ating pagiging Pilipino. Ito ang pagkakakilanlan ng isang pagkatao at pagkabansa. Dito unang nalinang ang ating pakikipagkapwa, natutong mag-isip at gumawa ng desisyon na alam nating makakabuti para sa atin. Andito ako sa Bernardo College at andito ako para mag-interview ng mga estudyante na about tungkol sa wikang Filipino. So, tara! Alam, may nakita na ako guys. Hi po!
wala ako ng isa pang interviewin. Naman mo ko ate. Ito si Kuya. Kuya! Pwede ka bang may interview? Siyempre naman. Thank you, Kuya. Tara doon tayo, maghanap tayo na mag-i-interview sa atin. Sige. Ate, pwede po bang pahawak ng po? Mag-interview lang po kami. Sana kain pa si ate. Nahiya ako. So, Kuya, ano ba ang kahalagaan ng wikang Pilipino para sa iyo? Para sa akin, ang kakalaman ng Pilipinas Pilipino ay ito ang ating simbolo. Ito ang simbolo ng ating kultura. Ito rin ang bibili sa atin ng pagkakilala na tayo ay Pilipino. So, sa'yo ate, bakit natin kailangan pag-aralan ng wikang Pilipino? Ito po ang mga kadahilanan kung bakit kailangan pag-aralan ang ating sariling wika. Upang makilala ang kalinang Pilipino, malaman ang ating nanayang yaman at kaisipan, taglay ang katalinuhan ng lahing ating pinagmulan. Ilan din dito ang bilang Pilipino mapagmahal at mapagmalasakit sa ating sariling kultura ay dapat nating pag-aralan ang ating sariling panitikan, sapagkat tayo higit kanino man ang dapat magpahalaga sa sariling atin po. So Kuya, bilang Pilipino, paano mo mapapahalaga ng wikang Pilipino? Ang ating wika o ang wika ay isang sagradong aspeto ng isang bansa. Ang wikang Pilipino ay sagrado sa ating bansang Pilipinas. Ang paggamit ng ating sariling wika sa sarili nito, sa ating sariling bansa, ay pagpapahalagaan. Yung paggamit ito sa ating araw-araw na pamumuhay, ay pagpapahalagaan na rin sa ating sariling wika. Kung tayo man ay magtatrabaho o magsasaya sa isang lugar na hindi pa natin napupuntahan, at paggamit ng sariling wika ay napakahalaga. Kumbaga, ito ang magsisilbing tanda na ikay isang Pilipino at isang marangal na residente ng bansang Pilipinas. So, ate, ano po ang wika para sa iyo at paano niyo po ito ginagamit? Ang wika kasi, para sa akin, isa siyang instrumento na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ito yung nagsisilbing daan para pahayag natin yung mga opinion natin, nararamdaman at kaisipan. Nagagamit natin siya sa pang-araw-araw dahil napaka-importante niyang kumbaga way para ma-express natin or kumbaga magamit hindi lang personally or internal pero socially din kasi nakakapag-include siya ng iba't ibang tao, nagagawa niya tayong pagbuklo din, nagagawa niya tayong makakonect sa isa't isa. Yun. Thank you po. Ang wikang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa ay wikang sumasalamin sa mahabang kasaysayan ng mga Pilipino. Ito ay isang wikang nagpapakilala kung ano ang mga Pilipino at kung ikaw ay isang manunulat at gusto mong maging bahagi ng paglalarawan tungkol sa iyong bayan, ay dito ka itong wikang ito ang iyong gagamitin. Ang pinakaunang maging tagpuan namin ng iba pang mga nagsasalita sa ibang wika, no? Batay ito sa aking karanasan, no? Lagit-laging wikang Filipino ang unang tagpuan, no? At pagdating sa tagpuang iyan, doon magsasanga-sanga, no? Either sasanga ako sa Ingles, depende sa konteksto, o sasanga ako sa Bisaya, depende sa konteksto, o sasanga ako sa iba pang mga wika, no? At pagkatapos doon, muling bumabalik sila sa tagpuang iyon, no? Kailangan yung isang malawak na kilusang pangbasa, gaya ng nangyari noong 1970s, na nagsusulong ng paggamit ng sarili nilang wika at pagkukonsepto sa sarili nilang kultura. Hindi lang problema ng wika yan eh.
problema to kung paano tayo mag-isip. Nag-iisip ba tayo ng alinsunod dun sa kultura ng mga wika at kultura ng mga iba't ibang grupong etniko dito sa Pilipinas.